Ito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Marcoleta. Napaka-posible po anytime makukulong. Pero ang mga tunay na may kaso, dito po sa flood control, absuelto dahil mga nanghudas. Ang tindi po, sa Pilipinas lang po nagaganap, yung nag-iimbestiga sa pagnanakaw, nag-iimbestiga sa korupsyon, siya po ang makukulong. Samantalang yung may original na mga kaso, yung pong mga pinagbintangan na mga nagnakaw ng daang milyong piso, katulad po ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva, wala ng kaso dahil lang sa sila ay kumampi sa tamang sa mga dapat kampihan. Yan po, ganyan po kalupit dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po nagaganap yan. Yung mabubuting tao ang inuusig. Si Luistro, kinain ang buhay nitong attorney ni BP Sara dito sa pre-trial. Pre-trial pa lang po, kinain na po ng buhay. Kaya pala niregla. Kaya pala to niregla to si etong si Kapunan dahil po sa pahiyang-pahiya po sila sa pre-trial. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot la. Ito po, no? Napakarami pong naganap na habang ako po ay nasa Hong Kong. Pasensya na po kayo, ganun talaga. Sinelebrate lang po natin yung ating birthday kahapon, no? Kaya po tayo ay napapunta sa Hong Kong. Tsaka first time po yan. Ang maganda po, konting kwento. Ang maganda lang po ng kahit papano ay nasorpresa po ako dahil yung pong aking flight attendant na anak, nagpapalit po pala, sinadya niya po na doon sa flight namin nung pauwi kami sa Pilipinas. So first time po na nakita ko in action yung aking anakis na dahilan kung bakit po ako nakakapaglakbay. Libre. Okay. Tuesday po sa lahat ng mga tatay at sa mga may birthday, happy birthday. Belated happy birthday sa iyo, Badong. Ayan. Okay, ito na po, no? Napakagandang balita po nito para sa atin dahil ito pong mga abogado, yung chief prosecutor po, ayon po dito sa balita ng politiko, ay kinain ng buhay. O, hindi po to kakampi natin. Ito pong politiko ay kalaban po natin yung may-ari nito. Baka sabihin nyo dahil ito ay dyaryo o media, media po ng Duterte. Hindi po. Ito pong politiko ay marami pong mga sa kalaban natin dito po lumalabas. Pero hindi po nila napigilan, no? Kinain ng buhay ni Attorney Season. Si Attorney Season po, yan po yung abogado ni BP Sara. Si Luistro. Si Luistro naman po, siya po yung chief prosecutor sa pre-trial. Yan po ay ayon sa scooper nitong politiko. Ayan. So, Attorney Kapunan had to take the lead because the House prosecutors were allegedly struggling to keep up. Ayan po, kaya napilitan po si Kapunan na siya na po yung damihan niya, yung dagdagan niya, yung po kasing mga private prosecutor sa mga nagdaan pong dalawang ano po natin, hindi po sila talaga yung nagtitake ng lead. No, yung talagang government o yung House of Representative, Chief Prosecutor po talaga, lalo na sa mga ganyan pa lang po, pre-trial pa lang. Pero dahil nga nilalampaso
sa bagal ba naman magsalita ni Luis Tro, eh. Alam niyo po yung mga declamation po na 'yan, 'pag hindi ka po sanay, matagal ka na pong hindi o humarap sa korte dahil congresswoman ka na, eh. Ang projection mo napakagaling mo bilang congresswoman, ikaw ang pinakamagaling na abogado kaya ikaw ang Justice Committee Chairman at saka at the same time ikaw yung ginawang Chief Prosecutor. 'Pag sinabing Chief Prosecutor, 'no, ikaw yung pangunahin. Hindi po dapat si Kapunan dahil si Kapunan, 'no, si Kapunan po alalay lang dapat dahil private prosecutor sila, eh. Parang si Joker Arroyo nung araw na siya po yung, ah, Chief Prosecutor, hindi po nila inaalaw. Tapos si Joker Arroyo po yung Chief Prosecutor nung panahon ni Erap. Diyan po sumikat si Joker Arroyo dahil talagang napakahusay. Congressman po siya noon. Nung nakaraan naman po kay Corona, Chief Prosecutor din po yung pangunahing nakikipagbabag. Hindi po yung mga private prosecutor. Kasi po kung ipapaubaya nyo yan sa private prosecutor, 300 kayo mahigit na congressman. Ibig sabihin, walang magaling sa inyo. Ang dami pong abogado dyan sa House of Representatives. Kung ipapaubaya nyo po yan sa private prosecutor, katulad po ni Kapunan, isa lang po ibig sabihin yan, walang magaling sa inyo. Ayun ba ibig sabihin? Yung dalawang chief prosecutor, parehong congressman yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng isa, eh. Sino ba yung pati po si Miriam Defensor Santiago, talagang binubutaktakan siya ni Miriam pero hindi po siya sumusuko. Congressman din po yun. Oh. Tapos ngayon si Luis Tro, ayan, no, kinain ng buhay. Napilitan tuloy si Kapunan na mag-take ng lead, no? Saluhin si hindi mo pa na kaya, eh. Ha? Pre-trial pa lang, supalpal ka na kay Sison. Ano mangyayari niyan? First time po na nangyari na yung chief prosecutor ay kinawawa. Nung panahon ni Joker Arroyo, siya yung chief prosecutor ni ERAP. Talagang nakikipagbabag po si Joker Arroyo dun. Ito rin po yung kay Corona, magaling din yung abogado. Ay magaling din po yung chief prosecutor. Nakalimutan ko, Tupas yata pangalan, Congressman Tupas. Congressman Neil Tupas. Wala na ba kayong magaling? Ano ba naman yan? Pre-trial pa lang, supalpal na. Hmm. Kawawa naman kayo. Kung sa pre-trial pa lang, wala na po kayong panama. O kaya pala niregla. Kaya po pala biglang niregla itong si Manang Lorna Kapunan. Luis Tro, gising! Panay ang forma mo, panay ang tula mo dyan. Kaya pala gano'n na lang kung tahimik lang po yung hindi po sila po araw-araw nasa media, hindi po media ang labanan. Diyan po, sa korte po ang labanan, diyan po sa impeachment court. Kaya ngayon pa lang sinasabi natin na talagang 'pag natalo po si VP Sara, minagic na po 'yan. Still alive daw po. Opo, buhay na buhay pa po si Kapuna. Hindi pa po trial 'yan, wala pa pong yung balitaktakan, yung kumbaga yung latagan pa lang po ng ebidensya. Kinakain na kayo ng buhay, kawawa naman. Okay, teka tignan natin. Kaya sabi po nasabi tuloy ni Kapunan na period ko ngayon, mainit ulo ko. Kaya po mainit ang ulo ni Kapunan dahil ang kanyang chief prosecutor, alam mo 'yun, naranasan niyo na po ba yung nasalang kayo sa isang, parang yung
namumuno sa inyo, sa isip kung ako na lang sana ang nariyan, parang gano'n. Kaya nanakit talaga yung tuktok ni Kapunan. Okay. Sabi po rito, well, that usually happens during the pre-trial. That's why you have the pre-trial conference. So simply what you can discuss, what should be admitted, etc., etc. Ayan, si Season po sa pagkakalam po ay partner at the Fortune, Narbasa and Salazar Law was reportedly the lone member of the Vice President's legal team who actively participated in discussions during the conference which was held ahead of the impeachment trial set begin on July 6. Wala pa pong camera yan. Kawawa po kayo pag napanood po ng mga tao kung paano kayo nilalampaso ng isang attorney season. Okay. Tapos, araw-araw kayo sa media. Galingan nyo sa tunay na trial. Hindi po yung pang-araw-araw kayo sa media. Okay. Nako, eto po. Ewan ko lang kung totoo tong si ano to Wag na baka teka tanong nga muna natin kung talagang sinabi ni Sara Balabagan. May sinabi si Sara Balabagan kay Kuya Arnold. Mahirap na tayo ma-fake news. Marami nag-aabang na ma-fake news Okay. Ito po ay ulat sa Facebook nitong Masang Pilipino o MP. Ito po ni Arnold Clavio. Namulat at nagising ang mamahan kung paano sila pinagsamantalahan ni VP Sara habang nakaupo sa pwesto. Sinagot po yan ni Sara Balabagan, tigilan mo si VP Sara. Ikaw ang tunay na mapagsamantala, Kuya Arnold. Arnold Clavio. Ama, ano ba yan? Thank you very much muna kay Bernadette Lawmaker na nagbigay sa atin ng $20. Happy birthday, happy Father's Day, Sir Buds. Maraming salamat. Ikaw pala ang tunay na mapagsamantala, Arnold. Ayon kay Sara Balabagan. Sa mga hindi po nakakaalam ng kwento ni Sara Balabagan at Arnold Kuya Clavio, Arn, si Sara Balabagan po ay dating OFW na muntik nang mapagsamantalahan ng kanyang amo. Naunahan niya lang. So siya po ay napabalik dito sa Pilipinas dahil po sumikat po siya dahil po sa ganun, no? At siya po, dahil yung GMA at that time ay hindi ko alam kung paano nangyari yun na ipinaalaga po ng GMA kay Arnold Clavio na may asawa na. Etong si Sara Balabagan. At pagkatapos po ng lahat, nahulog ang loob ni Sara Balabagan. Hindi po hindi po to pa yung nagsama, pinagsamantalan, hindi po. Nahulog ang lahat ng loob ng isang minor de edad na si Sara Balabagan. Nahulog po. Hindi po, ito po yung typical na, anong tawag natin dyan? Grooming ng isang matandang may asawa na. May asawa na. Grinum itong minor de edad na si Sara Balabagan.
Paalala lang namin sa'yo, Arnold Clavio, wala kang tigil sa kaatake kay BP Sara, eh. Ipaalala lang namin sa'yo na minor de edad si Sara Balabagan nung nadali mo. Ayan po, kaya po tayo asar na asar diyan noon pa kay Arnold Clavio kasi magaling pong magmalinis. Masyado kang malinis, Arnold Clavio. Siya rin po ang sentro ngayon. Pinagbintangan po siya ngayon ng mga tao. So before po itong mga issue kay Arnold Clavio na siya raw po ay hinahatiran. Ang pagkakaiba po sa iba, 1 beses, 8 beses, 5 beses, ito po, regular pong hinahatiran si Arnold Clavio ayon sa 18 ex-Marines. Ngayon, sasabihin ni Arnold Clavio hindi siya bayaran. Opo, maniwala po tayo kay Arnold Clavio, hindi ka bayaran. Kaya ang sinisiraan mo lang, mga Duterte lang. Hindi ka bayaran, Clavio. Halatang-halata naman na hindi ka bayaran. Pero sinabihan ka na, pinaalala sa iyo yung pagsasamantalang ginawa mo sa isang minor de edad. Kuya Arnold, kuya pala tawag sa'yo. Sa'yo siguro nagsimula yung kasabihang, walang kuya-kuya. O walang kuya-kuya. Hala, yan. Yan ang nakikita mo sa pagsawsaw. Ito, kita nyo, wala talagang humpay. Kala mo banal eh. Ito po ang sinabi ni Igan Clavio. Ang matinding pinangangambahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte sakaling matuloy ang paglilitis sa kanya ng impeachment court ay ang magbulatlat sa mata ng publiko ang detalye ng yaman ng pamilyang Duterte na nakadeposito sa bangko, sabi ni veteran broadcaster Igan Clavio. Alam mo, Igan Clavio, mayaman si BP Sara. Anong problema doon? Bawal ba maging mayaman? Ang tanong, nagnakaw ba siya? Ikaw nagnakaw ka, Clavio. Nagnakaw ka ng kamusmusan. Ninakawan mo na kamusmusan yung si Sara Balabagan. Kala mo kung magsalita ka na. Anong problema kung may deposito sa bangko? Sinong taong walang deposito sa bangko? Pucha, 4 piece nga eh. May wini-withdraw sa bangko eh. Ikaw ang dapat siya sa atin. GMA7. Ngayong napangalanan niya na binabayaran siya. Ngayon napangalanan na may pera. Wala kayong say? Hindi niyo imbestigahan? Magkano ba kinita niyan? Bakit may sports cars yan? Sports car at kung ano-ano pa. Dapat usisain din, hindi porket private yan si Arnold Clavio. Hindi na dapat usisain yan yaman yan. Lalo na't may nagbibintang sa kanya na siya ay binayaran. Ang problema sa iyo, Clavio, wala naman kaming pakialam sa iyo eh. Nakikialam ka pa eh. Ano bang alam mo ba yan? Yan sinasabi mo. May demanda na si BP Sara. Testigo ka rin ba? Ikaw ba magtitestigo? Ano ba alam mo dyan? Hearsay lang yan. Yung lahat ng sinasabi mo, hearsay lang yan. Nakita mo na ba bank account? Yan to. Halatang hindi bayaran si Arnold Clavio. Katulad po ng mga media. Hindi po sila bayaran. Si Arnold Clavio hindi bayaran yan. Bakit? Hindi niya binabanatan yung mga magnanakaw sa flood control. Binanatan mo ba yung mga mastermind ng flood control? Arnold Clavio, binanatan mo ba? Bakit si BP Sara binabanatan mo? May deposito sa bangko. Sabi niya, ayaw daw malantad. Ikaw ba gusto mo malantad yung bank account mo? Ilantad mo. Para patunayan mo na may mga tao na gustong ilantad yung kanilang bank account.
Natural hindi mo ilalantad yung bank account no. Wala pong tao na gustong maglantad ng bank account. Ikaw, minamasama mo yun, sabi niya, ang matindi pinangangamba ng kampo ni Vice President, yun pong mabulatlat sa mata ng publiko ang detalye ng yaman ng pamilyang Duterte. Ikaw ba, gusto mong mabulatlat yung yaman mo? Ibabalik ko lang sa'yo. Wala pong gusto na yung yaman nila ibulatlat sa publiko. Bakit naging kasalanan na ba? Kaya nga may bank privacy law. Bawal magbulatlat ng yaman na hindi mo. Ikaw pwede mo ibulatlat. Hinahamo kita, Arnold Clavio. Ibulatlat mo yung yaman mo para mapatunayan mo na hindi ka bayaran. Sinabi na bayaran kayo. Kikitain mo ba sa yung bang yaman mo na nasa bangko, kikitain mo ba yan sa GMA 7? Walang katapusan ng atake mo. Oh. Kaya nahahalata ka na hindi ka bayaran kasi panay atake mo, pero hindi mo inaatake yung kabila. Bilang media man, dapat parehas ka. Ayan ang kumbaga sa ano good boss hunger, ano ba taga English kasi, ano ba yung kanina mo pa sinasabi yan is Sunday Escolano, ano ba ibig pa, magpalit nga tayo ng Tagalog dito. Kanina ko pa 'to boss hunger ng boss hunger, kumain ka na. Baka mali naman ang translation ng boss hunger. Okay, punta na po tayo kay Marcoleta. Ito po nakakasama po ng loob, lalo na po sa mga tagahanga ni Senator Marcoleta. Bakit po nakakasama ng loob? Putya, tignan niyo naman po yung ginagawa sa kanya. Dito lang po sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po nagaganap na kung sino po yung nag-iimbestiga, siya po yung makukulong. Si Marcoleta po, wala po kayo nababalitaang kaso. Wala po tayo nababalitaang kaso ni Marcoleta before mag-imbestiga siya ng mag-imbestiga. Okay. Good AM. Bakit naman naging Eto po linaw po na sa amin yan nung nagkausap po kami ni Marcoleta, pinaliwanag niya sa yung kinaso sa kanya, plunder at indirect bribery. Plunder po, ikaw po ay naglustay ng salapi ng taong bayan, naglustay ka po ng pera na mahigit 50 million. Okay. Ngayon ang tanong po, dahil 75 million po, pasok po sa plunder, ang tanong, nilustay niya ba yun? Yung pera po ba na nilustay niya, pera po ng taong bayan? Ibig sabihin, yung bang pera na binigay sa kanya. Kasi wala dapat siyang kaso kung hindi niya po sinabi yan na siya po ay binigyan ng campaign fund. Yan po bang binigay sa kanya ng pera galing po sa public? Yan po ba dapat ay pampatayo ng flood control? Pampagawa po dapat ba yan ng kalsada? Yan po ba ay pagpapagawa ng tulay? Hindi naman eh. Di ba? Hindi naman po yung pera na 75 million, hindi po yan para galing sa publiko na lulustay niya katulad po ng mga iniimbestigahan niya. Sa totoo lang po, ito muna sitwasyon bago tayo pumunta dyan sa aktual na kaso. O sige, sa aktual na kaso na muna tayo. Yung indirect bribery na sinasabi, ibabribe mo yung opisyal kasi hihingi ka ng pabor balang araw. Di ba? Tandaan nyo, yung binigay po yan kay Marcoleta, wala po siya sa top
10, wala po siya sa top 12. Kung ikaw po ay ang intention mo kaya ka po magbibigay ng pera, magreregalo ka, yun po yung indirect bribery o bribery. Indirect bribery at bribery, magbibigay ka ng pera sa isang public official hoping in return ikaw ay makakakuha ka ng ganansya, 'di ba? Halimbawa, binigyan mo ng regalo si Recto. O hindi na, yung DOJ o DOH para direkta po. DOH secretary, binigyan mo ng regalo, binigyan mo ng pera. Tapos contractor ka pala. Contractor ka ng medisina, gamot. Yun po, indirect bribery. Wala pong ano yun. Wala pong kapalit yun. Pero kaya ka nagbibigay ng pera kay DOH secretary kasi naghangad ka ng kapalit ng kontrata, makakakuha ka ng kontrata. Pag binigyan ko to ng regalo, baka paboran ako nito ng kontrata. O, ganun. Ano ang mapapabor na kontrata ni Marcoleta? Ano ba si Marcoleta before? Nung panahon na yan na siya po ay binigyan ng pera, isolated po si Marcoleta. Tandaan po ninyo, bago tumakbo si Marcoleta, pinag-iinitan na siya. Congressman pa lang po si Marcoleta, pinag-initan na siya. Naalala nyo? Kasi siya lang po yung tanging congressman na nagtanggol kay Sara. Ah. Kung kasinungalingan po to, ano ba gagawa natin? Sinungaling na ako, pero ito po ang katotohanan eh. Ah. Ano po ang katotohanan? Tinanggalan siya ng mga committee. Totoo ba yan o hindi? Totoo po yan. Pinag-initan, pinagtutulungan nga siya nung pati nga hopya niya, di ba? Hopya niya nga, kinakain pa para lang mang-asar eh. Galit na congressman pa lang po siya noon. Pero yan po, pinagtatanggol niya po si BP Sara kahit congressman pa lang siya. Si pinagtutulungan si BP Sara eh. Sino lang po yung tanging congressman na nagtanggol kay BP Sara nung pinagtutulungan siya sa House of Representatives? Si Marcoleta lang po. Ngayon, sa tingin niyo, tinanggalan po ng lahat ng committee sa Marcoleta, ina-isolate po siya. Mayroon po kaya si Marcoletang power para makapagbigay ng benepisyo? Para ikaw ay mahingan mo siya ng pabor. Mayroon po bang power kaya si Marcoleta? Malapit po ba siya sa pamahalaan? Kung meron po kayong bibigyan at gusto niyo ng kontrata, kontrata sa paggawa ng flood control o kung ano pa man, hindi po kayo kay Marcoleta magbibigay. Hindi po ba? Bakit niyo bibigyan si Marcoleta? Kaaway nga niya yung pamahalaan. Baka nga sarili niya, hindi pa niya mabigyan ng pabor. Alam niyo po, sa totoo lang, pati po mga benepisyo niya bilang congressman, nagtapat po sa amin yan si Marcoleta eh. May mga benefits po yung mga congressman na hindi niya na po natatanggap dahil pinag-iinitan siya. Kung ikaw po magbibigay ng pera kay Marcoleta sa kasong indirect bribery dahil ang gusto mo ay makabenepisyo ka kay Marcoleta, hindi ka kay Marcoleta magbibigay ng pera. Doon sa mga malalakas sa gobyerno. Ano mahihita ko kay Marcoleta? Bakit yan ang bibigyan ko? Kaya binigyan nila ng pera si Marcoleta kahit po sa tingin nila baka hindi naman manalo dahil wala po sa top 15 si Marcoleta nung nagbigay po sila ng regalo dahil kaibigan po nila. Yung nagbigay po ng regalo, kaibigan lang nila. Ng regalo tuloy ng campaign fund. Oh. Ngayon, eto po. Eto po ang katotohanan diyan.
O bakit daw wala sa salin kung binigay yung regalo na pera? Kasi ang contention ni Marcoleta, bakit niya hindi nilagay yung campaign contribution? Kasi po wala pang campaign period. Nagbigay na sila ahead. Kawawa ka naman Marcoleta, kaibigan ka namin. Kahit hindi ka mananalo sa tingin namin, bibigyan ka pa rin namin para malaman mo na matatalo ka. Baka manalo ka. Ganun talaga mga magkakaibigan eh. Pagbibigyan ka eh, gusto mong tumakbo kahit alanganin ka mananalo o matatalo. Sige, okay pa rin yung mga kaibigan. Kaibigan niya po yun, hindi po yun hihingi ng pabor. So wala po yung bribery. Hindi po sila nagbigay para po makakuha ng pabor. Kasi kung kukuha kayo ng pabor, maling tao yung bibigyan nyo ng pera. Hindi si Marcoleta. Dapat malalapit. Dapat yung malalapit sa pamahalaan, secretary, mga executive secretary, mga USEC. Okay. Ngayon, eto po, pagkatapos po niyan, ang tanong na nila, kung regalo lang pala sa iyo yan ng mga kaibigan mo, bakit hindi mo dineklara sa salin? O mukhang tama rin po, di ba? Bakit mo nga naman hindi dineklara sa salin? Ito po ang katwiran dyan. Ako po kasi gobyerno eh. Sa salin po, hindi mo ilalagay sa salin yan. Pwede ka kasi regaluhan ng pera eh. Ngayon ko lang po na-realize yun. No? Pwede ka pala, tao ka, mahirap ka, kaibigan mo, milyonaryo. Pwede ka pala nga regaluhan ng 10 milyon ng isang, dahil trip ka lang niya. Basta magbabayad lang ng buwis yung nagregalo sa'yo. Okay. Walang iya ka, NBI director. Pwede pala yun. Ngayon, bakit daw wala sa yung regalo kay Marcoleta, bakit daw hindi niya nilagay sa salin? Okay. Ganito ba ang buhok ni Matibag? Kaya nga ako nagpagupit para hindi na kami magkamukha eh. Natatandaan niyo si Isko, di ba? Tignan niyo po. So sa madaling salita mga kapatid, kaya wala sa salin yan. Ang salin po, December. Kaya gagawin mo yan, January, February, dyan mo gagawin. Para lahat na ng pera mo, asset mo yan at the end of the year. O kailan niya ba wala na po yun dahil nagastos niya. Yung niregalo sa kanyang campaign fund, nagastos niya na po yun sa kampanya. Bakit mo ilalagay yung salin sa salin yung pera na nagastos mo na? Wala na yun. At the end of the year yung pera mo, magkano ang pera mo ngayon? Pag gumagawa po ng salin, kami po gumagawa, magkano pera ko ngayon? Titignan mo yung pera mo sa bangko. Yun eh, dedeklara mo. Cash on bank, 1,000 pesos. Cash on hand, 500 pesos. Yun po yun. Kaya po, sinasabi ni Marcoleta, wala siyang illegal na ginawa. Wala siyang kasalanan. Kaya kahit po siya makulong, hindi po siya babaliktad. Dahil wala naman siyang ginawa eh. Ngayon, punta po tayo rito. Kaya po, ang atin pong konklusyon diyan, kaya nila ipapakulong si Marcoleta dahil hindi nila kaya si Marcoleta. Kaaway nila. Ang lakas naman ng loob nila ba doon? Opo, lumakas na po sobra ang loob nila. Kasi sabi, siguro kung ako po, pinakulong nga namin si Digong eh. Pinakamalaking balakid.
pinakamalaking sakit ng ulo namin si Digong. Pinakamaraming supporter si Digong. Pinakulong nga namin. Kinaya nga naming napakulong. Nasa power pa rin kami. Kaya lahat kaya namin. Yun po yun. Yun po yung konsepto nila. Lahat kaya nilang gawin. Kaya nilang gawin ang lahat ng bagay ngayon. Dahil ang batayan nila, napakulong nga namin si Digong eh. Natinag ba kami? Kami pa rin ang nasa power. Hanggat kakampi namin tong Dilawan, Kakamping at mga Makabayan Black, isolated pa rin yung mga Duterte. Pero yung hindi nyo alam, 90% ng botante, Duterte. Ano patunay niyan? Negative 15 si Bongbong Marcos sa Pulse Asia. Negative 13 sa SWS. Yung dalawa pong matinong survey. Ibig sabihin ba dong yung iba hindi matino? Nasa sa inyo na po. Ang pagkakaiba po, yung SWS tsaka Pulse Asia, dati na po, hanap buhay na po nila yan pagsa-survey. Ibig sabihin, pag ikaw matinong tao, magbabayad ka ng survey, hindi ka po magbabayad sa iba. Ito po ang i-hire mo, SWS tsaka Pulse Asia. Kung ikaw politiko, gusto mong malaman, nakausap ko po, may nakausap ako mayor eh. Alam mo, Badong, totoo yung survey. Ang ginagawa namin, nagpapasurvey kami, saan kaming mahinang barangay. Ito po, logic ha. Bakit po sila? Ngayon, kanino po sila magpapasurvey? Dalawa lang, Pulse Asia at SWS. Dahil sila may track record na. Sila kumikita sila dahil tapat sila sa survey. So, ibig sabihin, yung walang hocus-pocus na survey, Pulse Asia at SWS, kwento ko muna yung tuloy ko lang. Kunwari, Mayor, magpapasurvey yan, magbabayad po yan, mahal ang survey. Gusto niya malaman saan siyang barangay mahina. Kunwari, 10 yung barangay ng kanyang lugar o 20. 3 doon mahina siya. Doon niya totoduhan yung kampanya. O alam niyo na kung ano yung totodo doon. Pwedeng kampanya, pwedeng doon siya mamimigay ng mga ayuda, etc. Yan po ang silbi sa politika. Kaya totoo po yan. May mga totoong survey po. Pag tumagal ka ng dekada, marami nagtitiwala sa'yo. Yan, kala nyo ba yung Octa-Arts, WR numero, tsaka Tangere na yan? Magtatagal yan? Hindi po magtatagal yan. Marami na pong survey na dumating at nawala. Dahil nga po, naglilingkod lang sila sa politiko eh. Saan ka nakakita? Sa mga survey na SWS at Pulse Asia, si Martin Romualdez, putya, hindi pa yata nakakatuntong ng 1 eh. Point something lang eh. Pagdating sa Octa-Arts, second yata si Martin Romualdez. O third si Martin. Putya, paano ka maniniwala dyan? Okay, balik po tayo rito. Sa totoong survey, negative 15 sa Pulse Asia si BBM, negative 13 sa SWS. Yan ang totoong survey. Negative pareho. Oh. Kaya sila Villanueva at si Chis Escudero, kahit na anong gawin nyo, hindi na kayo mananalo. Pero eto po ang malupit. Kung sino yung naghahabol, kung sino po yung naghanap ng mga magnanakaw, nag-iimbestiga ng mga magnanakaw, si Marcoleta po. Nag-iimbestiga ng mga magnanakaw. Porsigido po siya na mag-imbestiga ng magnanakaw. Siya pa po ang makukulong. Ginawan, ayon kay Marcoleta, gawa-gawang kaso ang sinampa sa kanya. At ang malupit nito, yung mga nanghudas, pangalanan na natin. Hindi, wag natin pangalanan yung mga nanghudas. Wag natin pangalanan si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Sila po yung may mga original na kaso. Ilang Blue Ribbon hearing po natin narinig yung mga pangalan ng mga yan.
Sinasabi po ng pangalan nila ng mga testigo, lalo na si Joel Villanueva. Binabanggit po yung pangalan niya doon sa Blue Ribbon hearing. Kay Lacson pa yun. Oh, yun pong nababanggit yung pangalan sa Blue Ribbon hearing, nawalan na po yata raw ng kaso. Hindi na natin naririnig na ipapakulong. Pero yung hindi po narinig kahit kailan, yung hindi po narinig kahit kailan yung pangalan sa mga anumang hearing, wala po kayong narinig. Walang testigo na nagsabi na magnanakaw si Marcoleta. Walang testigo na nagsabi na si Marcoleta binulsa niya yung flood control. Walang testigo na nagsabi si Marcoleta ay mayroong project. Siya pa ang makukulong. Yung mga totoong nababanggit yung pangalan. Simulang-simula pa si Chess Escudero nababanggit na pangalan yan. Kasama siya ron sa tinatawag na meeting ng BICAM. Sa BICAM po naganap yung mga kino-question ng pagdadag mga pondo. Nariyan po yung pangalan ni Chess Escudero. Joel Villanueva, nababanggit po mga pangalan ng mga yan. Bakit po mawawala ng kaso? Ombudsman, kumakato kami sa'yo. Sabi mo, hindi ka apektado. Sabi mo, independent ang ombudsman. Patunayan mo, kasuhan mo si Chis at saka si Joel. Alam nyo, pag nakasuhan yan, mawawala na po ng maghuhudas. Sasabihin nila, putya, kahit pala manghudas kami. Kukundina na kami ng mga Duterte supporters. Makukulong pa rin pala kami kahit manghudas kami. Wag na kami manghudas. Yan po ang susi dyan. Pero syempre, kakasuhan ba ng ombudsman yan? Papakulong ba ng ombudsman yan? Malabong-malabo, di ba? Malabong-malabo. Okay. So, baliktad eh. Pero matakot po kayo. Naglabas na po ang Iglesia ni Cristo. We are one, sabi ng Iglesia ni Cristo. Mangyari na mangyayari sa buhay at kamatayan, kaisa kami ng pamamahala. Yan po ang pinahayag ni kapatid na Eduardo B. Manalo. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tawag po kay Eduardo Manalo ay tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Sa buong mundo to, hindi po sa Pilipinas lang. Ito po ang sinasabi daw ng Corinto. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay may parehong pag-aalala sa isa't isa. Kung nagdurusa ang isang sangkap, ang lahat ng sangkap ay nakikidalamhati rito. Kung pinararangalan ng isang sangkap, ang lahat ng sangkap ay nakikigalak. Kayong lahat ay katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Bagamat hindi po direkta na sinasabi diyan, sila po ay iisa. Yan po ang sinasabi ng pangkalahatan tagapamanihala. Hindi ko alam yung right term na si kapatid Eduardo B. Manalo. Kaya wag po kayong wag nyo pong pagtangkaan na baliktarin ang batas na kung sino po yung mga naghanap po. Yun nga po, ang po hindi nyo po nakukuha. Ito po, pahiwatig nila to. Hindi po sila direkta sasabihin nila na pag pinakulong nyo si Marcoleta, ang sinasabi nila, nagkakaisa po sila. Alam nga namang sabihin nila na direkta.
Si Marcoleta po ay alam ng lahat na Iglesia ni Cristo. Oh. Wala pong nagawang pagkakamali si Senator Marcoleta. Ni akusasyon, wala pong inakusa sa kanya na siya po ay nagnakaw. Wala pong inakusa sa kanya na siya ay merong flood control ghost project. Pero yung mga magnanakaw po, okay lang na laya. Matindi tong gobyerno to. Ito pa isa. Ito, nakakatawa to si Erwin Tulfo, di ba? Ibabangga po natin yan sa isang dating Chief Justice. Sabi ni Erwin Rafi pala to. Sabi ni Rafi Tulfo ngayon, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Sa ngayon, 22 kung 2/3, that's 14.6 which is equivalent to 15 senators lang. Yan po ang pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Alam mo, Senator Rafi Tulfo, no? Hindi po yan usapin ng mag-asawa na pwede mong pagpasyahan. Nabigyan mo lang ng panghotel, ikaw nasasagot ng panghotel, pamemerientahin mo pa sila. Okay na, napagbati mo na. Hindi po to kino-compromise. Yung nakalagay po sa konstitusyon, hindi po pwedeng i-compromise. Kung nakalagay po sa konstitusyon na 24 ang senador ay 16, kinakailangan mo munang tanggalin yung mga senador para mawala po sila. Pag sinabi po bang nakakulong ang senador, hindi na senador? Napakatagal po ni Laila de Lima na nakakulong. Sabi niya nga, 7 years daw siya nakulong. Pero siya po ba ay hindi na senador nung siya ay nakakulong? Senador pa rin si Laila de Lima. Hindi po ito nakukuha. Hindi po nakukuha tong ganitong usapin. Senator Rafi Tulfo. Hindi po ito buhay mag-asawa na pwede mong pagbatiin. Nakulong lang si Jinggoy, hindi na pwede. Hindi na siya nagtatago si Bato, kagagawan ng gobyerno dahil nakikipagtulungan sa ICC. Hindi na siya senador. Tanggalin niyo muna bilang senador. May paraan para matanggal. Si Kiko Barsaga, tinanggal bilang congressman. Tanggalin niyo muna bago kayo magkwenta ng 14.8. Yan ang problema ng sobra yung pagkatuta ninyo. Maski yung batas kaya nyo. Ayon po sa dating Chief Justice, ito po, luma ng quotation yun, no? Yung kay Chief Justice Hilario Davide. Ano po pagkakaiba ni Chief Justice Hilario Cavite? Chief Justice Hilario Davide sa iba pong nagsasalita tungkol dito. Si Chief Justice Hilario Davide, bukod po sa Chief Justice siya po ay isa sa mga gumawa ng konstitusyon. Kaya po kung meron pong mas may karapatan pong mag-interpret niyan, yung dating Chief Justice at kasama sa mga gumawa ng konstitusyon. Okay. Sabi niya noon, teka, may peche yan na sinabi. Hindi po yan ngayon eh. Okay. Paliwanag ko lang po sa inyo yung sitwasyon. Kareho po ito ng sitwasyon ngayon. Former Chief Justice Hilario Davide, a framer of the 1987 Constitution, said that 16 votes are required to convict because the Constitution
because the Constitution requires a vote of 2/3 of the Senate's 24 members. According to the BD, only 23 senators would be voting. Thus, if 7 senators, sinabi niya po to, may petsa po to nung sinabi niya eh. May pangyayari po na 23 lang po yung senador na makakaboto. Okay. Hindi ko lang alam, hindi nakalagay rito kung kailan niya sinabi to. Okay. So sinabi niya po to nung siya po ay lalagay ko nga when. Teka lang para lang tayo sigurado. Hindi po niya ngayon sinabi to eh. When did the BD? Ngayon pala, June 20, kahapon lang po pala sinabi. Okay. Eto po So may dalawang contrasting po tayo. Dalawang matatalinong tao po ang nagsabi. Ang isa po, ang sinabi niya po, ito po ay isang senador. Sa pinakamatalinong senador ngayon. Sabi po ng senador na pinakamatalino po na nagngangalang Raffy Tulfo. 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Ayan po, ang sabi ng pinakamatalinong senador. Pero ang sabi po ng dating Chief Justice ng Supreme Court at gumawa ng batas, siya po yung isa sa mga nagsulat ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sabi niya, 16 ang kinakailangan. Ngayon, dalawang matatalino po yan. Pinakamatalinong senador sa buong mundo. Sa lahat ng panahon. Mas matalino pa kay Salonga. Mas matalino pa kay Recto. Yung Rectong, yung Rectong Claro M. Recto. Mas matalino pa kay Tanyada. Sa mag-amang Tanyada, kay Gingona, kay Enrile. Sabi niya 15. Sino po ang totoo? Sino po paniniwalaan nyo? Yung pinakamatalinong senador sa buong mundo? O yung dating Chief Justice ng Supreme Court na si Davide? Na siya po yung nanguna. Siya po yung presiding officer kay ERAP impeachment. Siya po ang nagsulat, isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution at naging Chief Justice. Obviously, matalino po yan. Kaya lang, hindi lang ako sigurado sino mas matalino sa kanya ni Tulfo. Obvious, di ba? Kasi parang mas matalino si Tulfo. Nagduda nga ako eh. Nagduda nga ako bigla eh. Kanino po kayo? Thank you very much muna kay Beng Patrick. Happy Father's Day, Sir Badong. Kanino kayo maniniwala? Bahala na po kayo. Siyempre, ako noon 16 talaga paniniwala ko kahit sinasabi ni Carpio na pwedeng magbago yan. Si Carpio, Associate Justice lang. Si Davide, Chief Justice eh. Ang pagkakaiba ni Carpio at tsaka ni Davide, si Davide kasama siya sa nagsulat. Baka siya pa nga nagsulat ng 16 na yan eh. Pero dahil sinabi po ng pinakamatalinong senador sa buong mundo, nagduda po ako. Baka 15 lang kasi nalito tuloy tayo. Kayo ba nalilito rin? Sino paniniwalaan nyo? Si Davide o si Tulfo? Parang gusto kong maniwala yata kay Tulfo.
Yan lang po ang ating topic. Puwede na tayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwedeng-puwede po kayong magpakape.